riot sa kanto ha, kundi ang parliament session ng mga mababata sa Taiwan. Nauwi sa rambol ang kanilang pagdinig kaugnay ng isang trade deal sa China. Ang mga taga-mayorya at minorya nagpalitan ng suntok. Nagbatuhan din sila ng tasa at basurahan. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita ng mundo ang malagang war ng mga eksena sa Taiwanese parliament, particular sa pagitan ng dalawang malaking political blocs noon. At least silang katago ng damdamin nila, talaga nilalabas sila. Pero every year na lang, meron ganyan nangyayari sa Taiwan. They're kind of violent, ha? Wala silang galang. Pero very passionate talaga sila sa ginagawa. Tayo tahimik kasi saksakan sa likod eh. Pero meron tayong isang eksena, di ba? Naalala niyo yung sampalan? Meron tayo Oo, doon. Sisisi na dun si dating Congressman Jomari Gonzales. Yes. Meron doon. Yung sinampal Pero niya yun siya. lang naman. Sabi Pero ng- kung dyan, walang-wala naman yun. yun. Yung ganung sampal yung dati nung unang panahon sa mga Espanyol yun, yung pag may ina-ask ka na mag-jewel eh, di ba? Kalit ito mo pa. Ayan, oo. Parang Pero ito, Espanyol na Espanyol. Grabe, may basurahan. Parang nasa rock Mayaman pa concert. namang bansa, no? Ang laki ng savings nila nung kanilang... Pero hindi pala nakakatiyak tayo na kapag kumaunlad ang bansa mo, yung pamamabatas mo, ganun pa rin pala, eh. Correct. Nasa moral values talaga. Kita mo sa atin naman, eh... Di ba, tahimik, kahapon, tinginan lang sila. Kahit yung mga congressman na bumabatikos kay Pangulong Arroyo, na ngayon ikaw gusto mo, abay, nakikikamay, nakita ko, kumakamay, mga plastic kayo, ah. Para daw mga freshmen. Bihira yung taong galit sa ibang tao na pag nandun sa harap mo, tumatalikod Bihira yun. sa Sa Pilipino. culture natin sa Pilipino. Babati pa rin. Babati pa rin. Tatango pa rin. Nahihiya pa rin tayo. Meron pa kumbaga, rin. di ba? Balik Pilipinas po tayo at matapos ang kanyang pagpaparamdam. Susunod na nga po si Senador Pantulo Lacson na magpapakita sa publiko. Not to me directly. That's part of the confidential discussions we had. Ayon na rin mismo kay Justice Secretary Leila de Lima, nagpadala na sa kanilang tanggapan ng surrender feelers si Senador Lacson na 6 na buwan nang nagtatago bunsod na umano'y panggigipit sa kanya ng Nooy Arroyo administration. Ito rin ang kanilang pinag-usapan kahapon ni NBI Director Nestor Mantaring. Una nang sinabi ni de Lima na huhulihin pa rin ng mga otoridad si Lacson sa visa ng arrest warrant na inilabas laban dito kaugnay ng The Cercovito double murder case. Giit naman ng NBI, kusa man sumuko ang senador, ididiretso pa rin daw siya sa piitan ng ahensya. Sa kabila ng mga surrender feeler ni Lacson, wala pa rin impormasyon ng NBI sa kinaroroonan ng puganteng senador. Supporter siya ni Pinoy, eh. Natural lang na nakakaya naman para kay Pangulo na hindi siya lumantad at magpakita ng tiwala sa sistema. Dami namang lumalantad, di ba? Si Faldon. Naniniwala kasi, ang question naman niya, legitimacy ni Gloria. Eh ngayon, naniniwala siyang lehitimong Pangulo na sa ibibigay niya yung kanyang sarili sa proseso. At ganoon din naman ang inaasahan natin kay Senator Lacson. Kaya lang yun nga, baka yung inaasahan din niya na parang special treatment o pumaborin desisyon, eh, nasa korte na po. At hindi kayang pakialaman ni Pinoy yun. Right. Hindi dapat. At sinabi naman niya na talagang hindi magkakaroon ng gano'n. Okay, ikalawang bugso na tayo ng Ronda Reports. Isang babae naman po, sugatan ng sumemplang ang kanyang sinasakyang motorsiklo sa C5 Pasig. Kanina madaling araw, nabalian sa may kaliwang bukong ang biktimang si Emily Sanchez, habang ang kanyang asawa naman na siyang driver ng motor ay hindi naman nasaktan. Sinisisi ng dalawa ang insidente sa madulas na daan dahil sa nagkalat na buhangin. Ayon sa MMDA, ilang oras kasi bago maaksidente ang ginang, may tumagilid na truck ng buhangin. Papunta pa lang daw ang sa kanilang mga tauhan para maglinis, kaya maski warning device ay di pa nailalagay. Agad na po dinala sa ospital ang babae. Ronda Report sa Paranaque City, 8 lalaki arestado dahil sa pag-inom ng alak sa labas ng kanilang mga bahay. Ang detalye ng balita kaya sa atin ni Ian Cruz. Ian! Igan, 8 lalaki nga inaresto ng mga barangay police ng San Dionisio, Paranaque City. Pinaigting kasi nila Igan kagabi ang pagpapatupad ng matagal na ordinansa laban sa pag-inom sa mga pampublikong lugar. Ilan sa mga nasampulan ang 2 lalaki umiinom ng beer sa tapat ng isang tindahan. Bago lang daw sila sa Paranaque at di raw nila alam ang tungkol sa ordinansa. Nasa kote rin Igan ang 3 katao sa tapat naman ng isa pang bahay. May okasyon daw kaya mayroong inuman.
Sa tapat naman iga ng isang talipapa na dakip ang 3 pang lalaki git nila, wala naman daw silang ginagawang masama, nagkatuwaan lang daw ng konti kaya mayroong inuman. Bibigyan muna iga ng warning ang mga naaresto. Sa susunod raw ay maaari na silang pagmultahin at i-turn over ng barangay sa City Hall ng Parañaque. Igan? Okay, maraming salamat, Ian Cruz. Ayan, anong buong-buko? Ngayon lang narinig. Alam niyo buong-buko? Ayan. Bukong-buko. Alam niyo ba, may 12 bahagi ng katawan ng tao ang inuulit tulad ng buong-bukong, kilikili, ngala-ngala. Bahala na kayong kumpletuhin yan, pero 12 yan. Oo nga pala. Hindi pwede. Dapat alak. Alak-alak. Buong-buko, ngala-ngala, kilikili, kuko. Bahala na kayo kung ano pa yung... Tama yung kuko, Oo, parang at gano'n. bilang bonus, dagdag nyo na yung bilbil. Okay? Marami ako niyan. Bilbel. Samantala, nagulantang ang buong bansa sa pagdating dito ng isang R&B superstar. Walang sa unang hirit? Lahat! Galing! Walang iba yan kundi si Usher na handang-handa na para sa kanyang concert sa Mall of Asia, Pasay City, mamayang gabi. Dumating kahapon si Usher at mainit siyang sinalubong ng media at ilang fans sa NAIA Terminal 1. Unang beses ito ni Usher sa Pilipinas, kaya naman super excited na mag-perform para sa kanyang fans sa multi-Grammy Award-winning R&B star. Tomorrow is definitely going to be an incredible performance. I definitely want to save it for the people for the fans who paid the money. Oh my God. Yan na nasabi ni Drew, oh my God. Di ba DKD na ngayon? Ayan. Diyos ko dahil. Welcome back. DKD. Diyos ko, day. Anyway, balita naman mula sa China, isang 7 taong gulang na bata ang matagumpay na nailigtas matapos mahulog sa isang balon. 20 oras na naroon sa balon ang bata na may 17 metro ang lalim. Sa hirap ng pagkuha sa bata, kinailangan pang putulin ng mga rescuer ang mahabang tubo na nakakonekta sa balon. Naging maayos naman ang pag-rescue sa biktima at nasa mabuting lagay na ngayon ang bata. Kaya dapat talaga magpag-iingat, di ba? Yung mga naka-open din sa atin ng mga manhole, kailangan takpan. Yan ang literal na meaning ng it takes a village to raise a child. That's Ang dami na Raise the child talaga. to raise the child. Kaya ito naman, nakakabilib na balita mga kapuso, naaalala niyo ba yung kwento namin sa inyo na